Okay, okay, class. So, next topic natin, no, is correcting, no? Correcting a trial balance. So, again, pag correcting trial balance, basically, no, um, ang mga problems na involve ay mga trial balance na incorrect. Tapos gagawa tayo ng panibagong trial balance, no? Kumbaga, itatama natin, no? Itatama natin yung maling trial balance. Yeah. So, class, meron tayong sample problem dito, no? Again, ang topic natin is correcting a trial balance. Actually, future CPAs, no, kapag correcting a trial balance lang yung topic, as long as alam mo yung rules of debit and credit, no, and maalam ka rin sa posting, no, sa posting ng journal entries, no, ayan, and familiar ka sa mga accounts, especially yung mga account balances nila, no, kayang-kaya mo, no, yung topic na correcting or correction of trial balance, no? Kasi kailangan mo lang ng knowledge about debits and credits basically, no? So meron tayo ditong sample problem, no? Marami kasing possible errors na maaaring mag-exist sa trial balance, no? Sobrang dami. So syempre hindi naman natin i-discuss yung treatment per error, no? Dahil sobrang dami nga ng possible na maging error sa trial balance. Kumbaga maraming scenario, no? Maraming possible scenario. Kaya as long as you know the rules of debit and credit, maalam kayo sa posting, familiar kayo sa accounts, and syempre familiar din, no, sa ibang mga terms na ginagamit sa accounting, kakayanin natin itong topic na to. Okay. So, ang requirement lang ng problem, no, ay prepare a correct trial balance. So, basahin na natin yung problem. Below is the trial balance of Nancy Jewel McDoney Repair Service, which does not balance. So, ito yung trial balance niya, no? Trial balance ng business. No? Trial balance ni Nancy Jewel McDoney Repair Service. Trial balance. So, kita natin, no? Ito yung trial balance niya, tapos hindi balance. Ayan, no? Hindi balance kasi hindi tugma. No? Hindi tugma ang debit at credit. Basically kasi, no, kapag trial balance, dapat equal ang debit sa credit. No? Ayan. Ngayon, class, i-correct natin to, no? Gagawa tayo ng panibagong trial balance. Additional information, an accounts receivable for 19,600 was incorrectly added, no? Ayan. Basically, yung additional information, it pertains sa information about errors. Accounts receivable for 19,600 was incorrectly. So, ang dami, no? Ilan to? A, B, C, D, E, F, G, H. So, 8, no? Walong information na relevant sa error. Ayan. Ngayon, class, no, sa pagsosolve, no? Sa pagsosolve ng problems involving trial balance correction, no? Trial balance correction. Ang una nyong gagawin, no? Tingnan nyo yung trial balance mismo, no? Tingnan nyo yung trial balance mismo. And itong topic na to, no, again, kailangan mo ng knowledge about accounts, no, and their normal balances, no? Kasi baka may mga accounts dito na mali yung normal balance niya, no? Baka yung debit na normal balance na ilagay pala sa credit, no? O kaya baliktad, no, yung account na credit ang normal balance na ilagay pala sa debit, no? So isa-isahin natin, baka kasi merong ganun, no? Ayan. So, cash, tama naman, nasa debit, no? AR, tama. Ayan. Supplies, debit. Prepaid insurance, debit. So, office equipment, debit. Ayan. Notes payable, so, ito ay liability, credit. Tama naman, no? Accounts payable, credit din. McDoney capital, credit din, no? McDoney withdrawals, tapos nasa credit. Okay, so, eto, katulad nito, mali na to agad, no?
McDonough withdrawal. So, possible talagang mali to. No? Kasi, di ba, basic accounting pa lang tayo, no? And ang withdrawals, ang normal balance nito, nasa debit, no? Nasa debit siya. So, dapat, implication, no? Kumbaga, implication, no? Na mali din talaga tong 100,000 na to. Kasi nasa credit. Eh, ang normal balance ng withdrawals ay nasa debit. Di ba? Withdrawals, debit ang normal balance na, no? Yan yung letter D, no? Doon sa ating mnemonic na dealer, no? Drawing/withdrawals. Ayan. So, lagyan natin 'to ng palatandaan, no? Ayan, ito. Ayan. Kasi mali no? Dapat should be debit, no? Kapag basic accounting class, no? Kapag basic accounting, unusual, no, na nasa credit ang withdrawals. Although, merong mga topic sa higher accounting, no, particularly sa partnership, na yung mga withdrawal account naka-credit. No? Pero ibang ano naman yun, no? Ibang situation naman yun, no? Pero pag basic accounting, unusual, no, na nasa credit side yung withdrawal. Dapat nasa debit yan. So, meron tayong nakitang isang error. No? Ayan. Repair revenue, so tama naman, no? Nasa credit side siya. Expense, debit. Ayan. So, sa trial balance na given, nakita natin, no, na possible na may isang error, no? Kasi nasa credit yung withdrawals. Dapat nasa debit siya. No? Ayan. Additional information. Accounts receivable for 19,600 was incorrectly added as 16,900. Ayan. So, yung 19,600 na AR, ito yung correct, no? This is the correct amount. Yan yung correct. Yan yung dapat, no? Pero, ang nangyari, na incorrectly added siya as 16,900. No? So, mali, no? Mali yung kanyang nailagay na amount when computing the balance of accounts receivable account. So, yung dapat 19,600. Pero yung nai-add 16,900. So, meaning kulang, no? Kulang yung accounts receivable. Kasi ito lang yung nai-add mas maliit dun sa tama. No? Kaya kulang. Ayan. So, I hope, no, nagigets yung letter A. Kulang ang ating accounts receivable kasi 16,900 lang yung nilagay. Dapat 19,600. So, kulang ng magkano? Magkano ang kulang? 19,600 minus 16,900. So, basically, no, yung AR natin, dadagdagan pa natin ng 2,700. No? Kasi ito yun 19,600 minus 16,900. The answer is 27. So, ito yung kulang. No? Na kailangan nating ilagay sa accounts receivable. Ayan. So, okay na yung letter A. Ayan. I hope future CPAs na susundan nyo ako, no? Ayan. Letter B, a debit posting from the journal for 5/2 is missing. So, may posting, no, na nawawala, no, from the advertising expense account. So, ayan. A debit posting. So, tama, no, debit posting na 5/2 is missing from the advertising expense. So, advertising expense, yan ay debit balance, no? Normal yan. So, kailangan natin siyang dagdagan ng 5,200. Ayan, 5,200. Ayan. A credit posting, no, of 15,000 to notes payable. So, yung notes payable is merong 15,000, no? May 15,000 dyan. Pero, dapat, accounts payable pala yon, no? Accounts payable pala. So, may 15,000 sa notes payable na nai-record, na nai-post.
Pero dapat accounts payable pala, no? So meaning, yung notes payable natin, dapat nating tanggalin diyan yung 15,000, no? Dapat nating tanggalin yung 15,000 pesos. And yung 15,000 na yan, dapat pala sa accounts payable. So meaning, yung 15,000 na tinanggal natin sa notes payable, dapat pala sa accounts payable yun. So accounts payable, dadagdagan natin ng 15,000 pesos. No? Ayan. So I hope clear, no? Clear tayo sa B and sa C. Ayan, I hope clear tayo, no, class, sa A, B, and C. No? Ayan. Letter D. A debit posting of 34,000 to supplies. So, may na-post, no, na 34,000 sa supplies. So, nag-posting, no, step 3 ng accounting cycle, may naisamang 14,000, meron dapat 34,000 doon na debit. May 34,000 pesos doon na debit. Kaya lang, ang posted na nangyari, 3-4 lang. No? 3-4 lang. So, dapat 34. No? Dapat 34. Pero yung pinost, 3-4 lang. No? So, kulang na kulang, no? Ang liit lang ng pinost, 3-4, pero dapat 34,000. So, meaning, yung supplies, dapat dadagdagan natin ng 30,600. No? Yung supplies, dadagdagan natin ng 30,600. Kasi, yung dapat, 34,000. No? Yung naka-debit. Pero, yung ni-record, 3-4 lang. So, kulang na kulang. No? Ang kulang, 30,600. Which is yung difference nitong dalawang to. No? So, yung supplies, dagdagan natin. No? Dadagdagan natin siya ng 30,600. Ayan. Ayan. I hope nasusundan nyo pa ako, class, no? Again, ang kailangan lang dito, no, dapat at least maalam ka ng rules of debit and credit. Familiar ka sa balances ng or normal balances ng bawat accounts, no? Ayan. Letter E, credits to the ledger accounts payable were underfooted by 60,000 pesos. So, underfooted, no? Underfooted. Ayan. So, medyo dapat familiar din tayo sa terms, no? Ayan. Terms underfooted. So, pag ganyang underfooted, ibig sabihin kulang, no? Kulang. Kulang. Pag sinabi kasing footed, class, no? Ito, footed. Yan. Footing or footed, no? Yung term talaga dyan, footing. Pag sinabi kasing footing, yan yung pag-a-add ng column. No? Pag-a-add ng column. So, kagaya na to, nung ginawa tong trial balance na to, tinotal natin yung debit column. No? Kaya lang hindi balance. No? Tawag natin doon sa pag-total ng buong debit column, footing. No? Footing. Footing kasi, di ba, pag foot, paa, nasa baba. No? Kaya siguro yung footing kasi nasa baba. No? Ayan, parang ganoon siguro yung analysis dyan. No? Again, pag sinabing footing, yung pag-a-add lang basically ng columns. No? Ayan. So, ito, yung accounts payable, yung credit side ng ledger, diba, i-add natin lahat yon, footing, tawag natin doon, no? Pag-a-add ng column. Pag-a-add ng figure sa column. No? Eh, kulang. Underfooted by 60. Ayan. Kulang tayo ng, no? May hindi nasama, kumbaga, na 60,000 pesos. So, alam naman natin, pag kulang, para itama ang pagkukulang, kailangan punan, no, ang pagkukulang. So, dahil kulang ng 60, yung accounts payable, dagdagan natin siya ng 60. Kasi credit, no? Eh, di ba credit ang normal balance ng accounts payable? Kaya padagdag yan. No? Yan. Kasi kung debit yan, babawasan naman natin. No? Ayan, babawasan natin. So, ito kasi credit. So, pag credit,
Normal balance ng accounts payable yan. So, kulang ng 60. No? Ayan. Nasa ng accounts payable. So, dagdagan natin to ng 60. No? Dagdagan pa natin to ng 60,000 pesos. Ayan. So, syempre, pag overfooted, so sobra naman yon, no? Sobra naman ang pag-a-add. No? Pag under, kulang. Kaya pag kulang, dagdagan natin ng 60. No? Ayan. Letter F, revenues are overstated. So, ito pa, no? Overstated naman ang term. So, medyo maging familiar tayo sa mga terms, no? Kapag overstated, revenues are overstated in the ledger account by 40,000 pesos. So, pag overstated class, no? Ibig sabihin, sobra-sobra, no? At para itama ang mga sobra, no? Kailangang bawasan, no? Ayan. Kailangan magbawas. So, yung revenue, overstated daw ng 40,000. So, ibig sabihin, sobra-sobra pala to ng 40,000. No? Kaya kailangan natin niyang bawasan ng 40,000 pesos. So, I hope, class, no? Nasusundan nyo pa tayo, no? Ayan, nasusundan nyo pa yung ating topic. Kung hindi naman, pwede mo namang i-backward, no? Or i-replay, kumbaga, no? Para mas maintindihan. No? Ayan. Letter G, next natin, a credit posting to prepare revenues from the journal in the amount of 63,600 is missing. So, normal balance ng repair revenues ay credit. Diba? Credit. So, kulang. No? Kulang daw yung credit posting ng 63,600. Meaning, kulang din yung ating repair revenues. No? Kulang. Again, kapag kulang, para itama ang kulang, kailangan dagdagan. No? Ayan, bawa, kulang sa timbang. So, pag kulang sa timbang, kailangan magdagdag ng timbang. Diba? Ganun, no? O kaya, pag sobra-sobra naman sa timbang, kailangan mag-diet, kailangan magbawas. No? Ayan. So, ito, a credit posting in the amount of 60,600 is missing. So, nawawala, kulang ang revenues. At kapag kulang ang revenues, syempre, dadagdagan natin para tumama, no? 63,600. And, nasa na tayo? Letter H. Supplies acquired in the amount of 17,400, no, have been incorrectly posted to the office equipment account. Ayan. Ibig sabihin, yung supplies daw na 17,400 na i-post as office equipment, no? So, ibig sabihin, yung office equipment natin sobra. No? Plus, sobra to, di ba? Sobra ang ating office equipment, no? Office equipment na 526,800. So, kailangan nating tong bawasan ng 17,400. Kasi yung 17,400 plus, no? Dapat nasa supplies, which is ito, no? Supply 66,400 plus 30,600 plus yung 17,400. Ayan, okay. Class, gagawa na tayo ng corrected trial balance, no? So, dito na lang, ha? Dito na lang tayo sa space na to, no? Para hindi na tayo gagamit ng yellow paper. Ayan. Okay. So, dito na lang sa space na to. So, syempre, pag gagawa ng correct trial balance, you put the heading, no? You put the heading. And again, no? Kayo na lang, ha? Kayo na lang ang gumawa, no? ng ano ba tawag doon? Ng formal, kumbaga, na trial balance, no? Kayo na lang ang gumawa, no? I-guide ko na lang kayo, no? Kayo na lang gumawa, no? Yung
sorry, kayo na lang yung gumawa ng trial balance in good form, kumbaga, no? Iga-guide ko na lang kayo dun sa solution. Okay. Para medyo matapos agad tayo sa topic na to, no? Ayan. So, syempre pag gagawa ng trial balance, unahin mo yung heading, no? So, heading, ha? Kokopyahin mo lang to. Kopyahin mo lang yung heading or yung title of report, no? Ayan. Kasi tama naman din yung heading, no? Ayan. Tama naman din. Ayan, na. Okay. Tapos, syempre, no? Debit and credit, no? You put debit and credit dito. So again, class, kayo na gumawa ng trial balance in good form, ha. Ito ay guide na lang, no? Kasi yan naman ay pinag-usapan na rin natin dun sa previous video, no? Yung paggawa ng trial balance. Kaya kayo na lang gumawa ng in good form. Ayan. So cash, walang pagbabago, no? Walang pagbabago. So lagay na lang natin dito, no? 110,400. Ayan. So accounts receivable, so merong dagdag na 27. So 284.6 plus 27, that is 287,300. No? Ayan. Next, supplies. Madami-dami din, no? 66 plus 66.4 plus 30.6 plus 17.4. That is, kano yun? 114. No? 114,400. Ayan. Prepaid insurance. So, prepaid insurance natin, walang pagbabago, no? 40. Office equipment, so meron kabawasan, no? 526.8 minus 17.4, that is 509,400, no? 509,400. I hope nababasa niyo yung sulat ko, class, na medyo maliit ata. Sana nababasa niyo yung sulat, no? Okay. Notes payable, so ito sa credit side, syempre, no? 130 minus 15, that is 115. No? Nakihan ko yung sulat dito sa credit side at least, no? Ayan. So, accounts payable naman, so madami-dami. 195.4 plus 15 plus 60, that is, kano yun? 290, hindi pala, sorry, sobra. 270, no? 270,400. No? Okay, class. So, medyo naputol tayo, no? Kasi meron palang discussion kanina na hindi pala naipindot yung recording, no? Ayan. So, nakaabot na dito sa totals. Ayan, na-totals na ang debit. Pag-total ng credit, doon lang nalaman na hindi pala na-record, no? Yung portion ng video na to. So, konting discussion na lang, no? So, again, ang ginawa lang natin, no? Ni-reflect lang natin yung mga correction na ginawa natin, no? Ayan. Dito, no? Tapos, ganun din, ayan, sa debit, sa credit, tapos, pinag-total na natin ang total debit side, no? Ayan. Again, ang tawag natin sa pag-total ng columns, pag-total ng mga figures sa columns, no? Tawag natin doon footing. Ayan. So 1.5276, no? 1,527,600 is our total debit, no? Total debit. So capital natin, dito tayo naputol, no? Sa capital natin, unchanged. Ayan. Sa withdrawals na nasa credit, nilagay natin sa debit. Ayan. Revenues natin, 821.4 minus 40 plus 63,600. That is 845. No? And salaries expense, unchanged. Advertising expense, nagdagan ng 5,200. Debit side, 17,400. So, total debit natin is 1,527,600. Credit side natin, so 115 plus 270.4 plus 297.2 plus 845, that is 1,527,600.
527,600. So, tama, no? Balanse na ang ating debits and credits. Kasi naitama na natin, no? Yung mga errors, no? Sa trial balance. Ayan. So, again, konting recap lang ulit, no? Yung paggawa, no, ng in good form, no? Ng in good form na trial balance would be charged to you, no? Kasi hindi in good form to, obviously, no? Ginaid ko na lang kayo, kumbaga, sa paggawa ng trial balance. Kasi pinag-usapan na natin yan doon sa ating previous video. No? So, ito. Don't forget the heading and syempre yung debit and credit tapos yung accounts. No? Ayan. Then, total debit must be equal to total credit. Ayan. So, I hope, class, kahit paano, no? Nag-improve naman yung understanding nyo about this topic, although medyo nagkaroon tayo ng problema dahil nga may portion ng video na hindi na i-record. Kaya nire-discuss ko na lang ulit dito sa ating video. No? Ayan. Kung nakatulong, no? Kung nakatulong sa'yo itong video na to, I hope future CPA, no, bigyan mo to ng like, tapos i-subscribe mo na rin yung channel, no? Ayan. Tapos sharing is caring. Kung nakatulong sa'yo to, baka makatulong din to sa iba, no? Especially yung mga nag-aaral ng basic accounting. Ayan.